Parang napapansin ko po na nag-iigay ng matindi si Attorney Vic Rodriguez, ang dating Executive Secretary, dating abogado ni Pangulong Marcos noon ay Bongbong Marcos pa, at nagkasama sa kampanya at hanggang sa noong manalo noong 2022 at naging Executive Secretary nga. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito. Magkaibigan po yung dalawang yan, mag-among totoo, pero ngayon po ay matindi ang kanyang mga batikos laban sa Pangulo. At para bang laging pinapalabas ng kanilang mga vlogger at ng kanilang mga supporters na merong expose, meron pong matitinding alam. Dapat noong, alam nyo, kilala ko rin si Atty. Vic Rodriguez, dapat noon pa niya inilabas yan, nung siya ay hindi pa tumatakbo. Kasi ngayon, na siya ay kandidato, ang tingin ng taong bayan, ginagawa lang niya ito for publicity. Ginagawa lang niya ito, nasiraan si Pangulong Marcos dahil presidente, sisiraan mo, merong pumapatol na mga media at social media para siraan. Pero sa tingin ko po, ako sa tagal ko na ho sa broadcast industry at nakatutok sa isyong pampolitika dito sa ating bansa, hindi po nakakakuha ng suporta yung ganyan. Yung mga expose laban sa Pangulo para lang iboto, expose, paninira sa presidente para makilala at iboto sa eleksyon, hindi po Hindi po yan ang basihan ng mga Pilipino, lalo na ngayon. Nagiging matalino na ang botante. Hindi nila ibinoboto at susuportahan yung puro paninira ang ginagawa. Dahil sa kailang interes na sila ay makakuha ng suporta dahil sila'y kandidato. Alam niyo kung ginawa ni Vic Rodriguez ang ganitong mga expose, kung ano man ang kanyang mga ginagawa ngayon, ginawa niya yan before ang eleksyon o ginawa niya ito after na siya ay mawala sa gobyerno. Kasi 3 buwan lang halos siyang Executive Secretary. Di ba? Dapat noong 2022 na mawala na siya sa gobyerno, doon niya ini-expose kung anong meron si Pangulong Marcos. Maaring kapanipaniwala pa. Maaring walang political interest o walang pampolitika o publicity. Di ba? Kasi hindi pa siya kandidato noon at wala, malayo pang eleksyon. Pero ngayon na siya kandidato at eleksyon, ito yung kanyang ginagawa ngayon. Maaaring sa tingin niya meron siyang basihan or kailangan. Pero ako, ang aking opinion at analysis sa isyong ito malamang for publicity lang. Di ba? Kasi nung araw siya yung tagapagtanggol ni Pangulong Marcos. Talagang siya. Ultimo dyan sa isyo ng drug test, siya yung nagtatanggol. Tapos ngayon na siya ay kaalyado na ng mga Duterte at siya ay kandidato, kaliwat kanan ang kanyang mga sinasabi at pinapatulan ng kanilang mga vlogger. Ini-expose yung di umano'y kanyang nalalaman against noon ay Bongbong Marcos, ngayon ay President Bongbong Marcos. Sa tingin po ninyo, makakakuha siya ng suporta? Sa tingin po ninyo, sa ginagawang ito ni Atty. Vic Rodriguez, siya ay susuportahan ng Marcos loyalist, Marcos supporters, silent majority? Natural, hindi. Ang susuporta lang sa kanya ay yung mga Duterte, maka Duterte. Pero kakaunti yun. Atty. Vic Rodriguez, pasintabi na ikaw po ay kilala ko, kilala mo rin ako. Ang kailangang boto ng isang senador para manalo ay more or less 15 million. Pagka meron kang 15 hanggang 18 million, sigurado may panalo ka. Pero pagka ang nakuha mong boto ay 10 million below, laglag ka. So sa tingin mo, yung iyong ginagawang ito ay makakakuha ka ng enough vote mula sa mamamayang Pilipino dahil sa iyong ginagawa? Duda ako dyan. Actually, lahat ng kandidato na against government, pagka ang issue ay puro batikos, puro pamemersonal, puro panlalait sa ating Pangulo, malabo kayo makakuha ng milyong vote na enough para kayo maging senador. Tandaan nyo, nagpapakatotoo lang po ako. Real talk. Bilang matagal ng political blogger, 4 taon na ngayong February at 3 dekadang mahigit na sa broadcast industry bilang investigative reporting at news anchor sa radyo at television. Hindi po yan nagtatagumpay yung mga ganyan. Dahil lalo na ngayon, ang mga botante ay aware sa kung anong nangyayari. Alam nila ang mga pinanguhugutan. Alam nila ang mga layunin ng mga bumabatikos sa administrasyon. For publicity only, paninira lang, pero hindi nila madala sa korte ang kanilang mga aligasyon o kanilang mga bintang kasi wala silang dokumento. Di katulad ng ating gobyerno, file ng file sila ng kaso.
kapag ka nakikita nila lumalabag sa batas ang mga kritiko ng administrasyon. Ang demokrasya may limitasyon. Ang malayang pamamahayag, pag-assembly, legal yan sa saligang batas. Pero meron ding limitasyon. Pero pagka below the belt na, meron na kayong accountability. Okay? At kayo po ng mga Pilipinong nanonood, nakikinig, subscribers, viewers ng aking mga channel po, tandaan po ninyo ito. Paninindigan ko at itutuloy-tuloy ko ang pagsasabi ng katotohanan kahit kanino. Pero itong mga pagbibintang, propaganda, gimmick ng mga politiko for publicity, hindi natin sasakyan yan. Kasi kung ginawa nila ang lahat ng kanilang sinasabi before election at nagfile sila ng kaso laban sa mga taga-gobyerno, mas okay yun. Para mayroong due process, rule of law. Pero kung ngayon sila maiingay, puro personal at batikos, yan ay for publicity lang. Sinisira nila ang gobyerno, akala nila iboboto sila ng mga Pilipino. Hindi po. Ang naninira sa gobyerno, pag ikaw ay Pilipino, lalo kang hindi makakakuha ng boto. Tandaan nyo yan. Kasi dapat, ang prinsipyo dyan ito. Kung Pilipino ka, magmalasakit ka, mahalin mo ang bansa, tulungan mo ang bansa, tulungan mo ang gobyerno, sumunod ka sa batas. Kung Pilipino kayo, yan ang kailangan natin. May kung makikinig kayo sa mga propagandista o vlogger o kung ano man media handler nitong mga kritiko ng ating administrasyon, puro batikos, puro paratang, bangungot, walang dokumento. Gusto nila mag-file ng kaso, nagbibintang sila pero gusto nila yung mag-produce ng ebidensya, yung kanilang pinagbibintangan. Abay, kalokohan yan. Pag ikaw ang nagbintang, ikaw mag-produce ng ebidensya. At pag may ebidensya ka, kasuhan mo sila. Pero nagbibintang ka ng hearsay, nagbibintang ka suntok sa buwan, tapos maghahanap ka ng ebidensya doon sa iyong binabanatan, ilabas niyo ang ebidensya niyo at yan ang totoo. Kalokohan yan. Yan ay pure paninira. Yan ay merong accountability. Yan po mga ganyan. Okay? So, maging matalino para gumanda ang buhay. Maging matalino tayo para hindi kayo mabudol. Dahil lagana po ngayon, o hindi naman gaanong karamihan, pero marami pa rin po ang mga nambubudol dahil sa kanilang interes na gibain, pabagsakin, agawin ang kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Agawin ang kapangyarihan sa mamamayan. At gusto nila silang maghawak. After power and money ang kanilang lakad araw-araw. Kaya huwag kang maniwala sa ganyan. Kung ano ang tama para sa inyo, sino ang sumusunod sa batas, sino may magandang plataforma, sino yung mayroong pag-asa para igabay ang mga Pilipino na magkaroon ng magandang buhay, yun po yung ating suportahan. Yung puro paninira, puro intriga, puro batikos, at kung ano-ano pang mga negatibo, pang sarili lang yan. Walang kabuhay-buhay. Wala tayong aasahan dyan. Please like, share ng video.